Kasalukuyang nasa The Hague ang 6 na Pilipinong abogado ng mga dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isa sa mga abogado naman ng drug war victims, kumpiyansang mauwi sa paglilitis ang mga aligasyon laban kay Duterte. Live mula sa the Netherlands, nasa frontline na balitang yan si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela, nasang bahagi na ang confirmation hearing sa mga oras na ito? Hi Julius and Cheryl. Ngayon ay 11:22 in the morning dito sa The Hague. Kasalukuyan naka-break ang procedure ngayon, ang confirmation of charges ni former President Rodrigo Duterte. This is a day one, kung saan inaasahan nga natin, nagkaroon nga ng pagbanggit ng House rules sa loob ng korte, reading of charges, and of course kanina ang huling napanood natin, napakinggan ay ang opening statement po ng counsel for the victims na si Attorney Butuyan. But dahil nga break ngayon, may 30 minutes break, nahatak ko po si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti para magbigay po ng ilang mga pahayag regarding the confirmation. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Thanks for joining me here today. So ano po yung naging reaction po ninyo, and ano po ba yung mga significant statement na binigay ng prosecution na talaga pong makakatulong sa pagdedesisyon ng mga judges sa pre-trial chamber? Syempre iba pa rin yung nangyari na talaga, ito nakaharap mo at kahit na alam mo na or may ini-expect ka, iba pa rin yung nangyari na. Ang importante dun sa sinabi ng prosecution so far ay ang reference sa napakaraming statements ni Duterte. Parang mahigit 3, 4 na statements ni Duterte mismo yung ni-reference nila, at ito ay dokumento na bahagi na ng list of evidence ng prosecution. So ganun kasinsin, page number ganito, ganito document number. Yung statements ni Duterte ang magiging isang material fact dito sa kaso dahil admissions ito, kahit na quote-unquote yung admissions against interest, at halos lahat ng statement na sinabi niya sa totoo lang naaalala ko pag sinasabi. Kaya parang oo nga, yung pagtatahi ng kwento na ito pala ang plano, ito yung pag-uutos at ito yung pagpatay, importante. Pero maganda na dahil maaga tayo, 10 minutes advance po yung oras. Kaya nakakuha pa narinig natin yung counsels for victims. Sa loob ng 10 minutes, narinig natin yung sentimiento ng mga biktima patungkol sa hindi pagsipot ni Duterte, Yes. which is very urgent or very recent yun. Yun yung pinaka-relevant sa mga biktima. I remember kasi before going on a break, si Attorney Butuyan po, mga kapatid, yung nakasalang doon sa sa confirmation of charges, at sinabi nga niya, through him, very disappointed yung mga biktima dahil inallow ng court ng pre-trial chamber na hindi umattend si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa confirmation of charges. And of course, meron din siyang nabanggit po na sinasabi niya na material na tungkol sa DILG, na the reason why na dapat i-grant ng korte ang charges dito against former President Rodrigo Duterte ay dahil nga daw wala nang ebidensya, 'di ba, walang police record. Can you explain that to us? Ang punto niya ay mas in a sense political pa, that the road or the avenue for domestic justice is closed. Ang particular na statement na kinuha niya ay yung kay Remulla, kay Boying Remulla noong I think June 2024, 2025. Sabi niya hindi na nila itutuloy ang investigation sa crimes against humanity sa Pilipinas. Ang background pa din nito, ang konteksto, inutusan sila ng Quadcom na ang findings nila that the crimes against humanity have been committed. Unfortunately, ang Quadcom po ay legislative entity, kaya kailangan yung mag-imbestiga ay yung executive branch. DOJ na yon, hindi pwede. Pinatutsyada niya lang, sinabi niya na, well, ang DOJ secretary noon ay ombudsman ngayon. Kaya it's 2 branches of government tasked with prosecution, quote-unquote, giving up essentially on domestic justice. There's also a mention by Attorney Butuyan how powerful the Dutertes are, given na yung kanyang anak ay vice president and recently nag-announce ng kanyang intention to run the president. Can you also tell this to the public kung ano yung implication or significance ng statement na yon? Para sa mga biktima,
Isang bahagi yon kung haharap ka, magpa-participate ka o hindi. Kasi kung nakaupo pa yan ay malamang sa malamang pwede kang balikan. Mm. At yung gano'ng kalakasan sa ngayon pa lang ano, takot na sila, paano pa kung naging presidente ang vice presidente at makopo nilang iba't iba pa or mas maraming mga posisyon sa 2028. Kaya yung takot hindi mo lang yun masasabi na, okey naman iba na ang presidente, vice presidente yung isa, mayor pa rin ng Davao yung isa. Kaya, ah kung iba maraming statements at arguments na akong naririnig na victim blaming. Oo. Kaya walang kaso dahil hindi diyo maharap yung biktima kasi hindi kayo nagbibigay ng ebidensya. Pero it's more than anecdotal, it's structural. Mm. And lastly, he also mentioned na even though na almost 1 year na nakakulong o nakadetain dito si former president, ay may takot pa rin sa mga victim. At kung uuwi daw dito at hindi ma-confirm ang charges niya, ay uuwing hero week si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay kasama dun sa naging statement ni Butuyan. Your thoughts on that? Importante 'yon na maintindihan ng ICC na maraming politika, involved dito at ang ICC ay inaatake in a Mm. sense ng mismong kampo ni Duterte. Lagi nilang sinasabi illegitimate court, kangaroo court ang nakikita ko sa Facebook na komento ng mga Duterte supporters. At mismong yung mga abogado niya sinasabing illegitimate ang court na 'to at kumbaga kulang na lang sabihin nila haw-shaw ang korteng ito. Kaya ang hirap pong i-reconcile niyan habang nakakulong siya at kailangan nila mag-participate sa korte. Kasi bakit ka magpa-participate nga naman sa korte na hindi mo kinikilala? Kaya magiging komplikado 'yan sa both political position nila and legal position. Kasi sa totoo ang minimum impact niyan, paano papayagan ng interim release o temporary na paglaya ang isang tao na hindi ko makilala sa jurisdiction ng korte? Mm. Hindi yan voluntarily babalik. 'Pag sinabing kinidnap ako, abay tapos pinalaya, abay may kinidnap pa na babalik pa sa kidnapper. Mm. Kaya mukhang sarado ang pintuan para sa interim release sa kanila sa ngayon, kung ganito pa rin ang statements So nila. lastly, nandun po ako sa may bandang likod at nakikita ko po sa may bandang kanan sa harap yung Filipino Legal Counsel ni former President Rodrigo Duterte, sila Attorney Salpanelo, sila Silvestre Bell III. Were you able to see them as well? Nakita mo ba yung mga reaction nila while ongoing yung opening statement ng prosecution? Hindi ko na sila nakita yung mukha, pero Mm. nakita ko yung pagpasok nila at nakaupo nga sila sa may harapan. Mm. Unfortunately, mukhang dahil front row sila halos, ang makakakita ng reaksyon nila katabi nila o kaya yung kaharap nila. Ang notable din dito, apparently yung defense team ay may local, may rather domestic or Filipino lawyers, pero mas malaki pa pala ang kanilang international team kumbaga, mahigit Malaki. 6 Mm. ang pinapakilalang abogado, alam lang natin ay isa. Kaya Mm. parang wow, ang dami. Pero kung ano man, marami rin naman pala ang prosecutors, side. Kaya kumpiyansa naman ako na may equality of arms dito. So bali ngayon naabangan na lang natin yung kumbaga yung oral arguments, yung tagisan ng dalawang panig. Yung defense magpapatuloy pa yung common legal representatives, tapos yung defense opening statements, technically pasilip lang 'to, Mm. pero dahil may 10 minutes advance, posibleng magkaroon po tayo before mag-lunch break dito, posible pong magkaroon ng, konting mahagip sa arguments mismo ng prosecution. Ang uupo po yung isang abogado at i-argue niya yung tungkol sa, elemento ng krimen. Ayun. Sige, yun ang aabangan natin. For the meantime, maraming maraming salamat po sa inyong oras. Kasama ko po si ICC Assistant to Counsel, Attorney Christina Conti. Yun muna ang latest dito. Back to you, Julius and Cheryl. Angela, meron pa bang ipipresentang testigo ang magkabilang kampo dito sa mga hearing na ito? Ano ba? Kung meron daw ipipresenta na mga testigo. Kasi sa ngayon, ang pagkakaalam ko, Julius, wala eh. Wala. Walang ipipresenta. Mm. Maaring manood pero wala. Attorney. Oo, wala pong ebidensya kasi maikli yung oras. May permiso ang prosecutor magharap ng dalawa, pero dito sa hearing ngayon, mukhang hindi na nila kukunin yung permiso. Ang kanina po natin nakita, nagpakita sila ng letrato. Posibleng gano'n na lang ang gagawin, ipapakita yung letrato, posibleng video din ito. Ang mukha namang nakapag-arrange itong prosecutor na i-flash na lang yung videos or photos kung sakasakali.
Kaya yung reference po din kanina ay sa mga statements na kung dokumento kasi yung statement may transcript. Dokumento na nandun na sa list of prosecution evidence, ang sasabihin na lang po ay list of evidence item number, page number. So reference na lang at i-quote na lang ng prosecutor. Ayun po. Angela and Attorney Conti, si Cheryl Cosim po. Today is just the first day, several days po ito. Ano pa yung aasahan natin sa mga susunod na araw po? Una, magsisimula talaga ito na prosecution tsaka victims. Makikita natin kung ano yung argumento nila. Pero sa Thursday, ang palagay ko kailangang paghandaan, ano ang depensa ng kabila. So kumbaga ng suspect po. Ang suspect so far, ang argumento niya ay walang jurisdiction, ang ICC. Kung narinig niyo sa simula ng trial, si Judge Yulia Motok, ini-explain niya na hindi na po pwedeng ulit-ulitin yung mga natapos ng issue. Palagay ko, kailangang magpresenta ng bagong argumento, bagong statements itong defense para mas maging malaman po yung discussion. Hindi yung balik tayo ng balik sa dati ng issue na na-resolve na. Alright. Angela, napansin lang natin na wala sa defense team ng dating Pangulo itong si Attorney Harry Roque. Siya ba ay nakikita mo dyan? Ay, wala po. Julius, kasi si Attorney Harry Roque ay nag-a-apply ng asylum. Nandoon siya ngayon sa Austria. Hindi siya pwedeng pumunta dito, di ba, Attorney? Kasi yung application niya for asylum ay sa Austria. So, kung mapunta siya dito at makita siya ng authority, baka pa-deport siya. Tama? So much, News 5 Okay po. anchor Angela Lagunsad Castro. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.